Dagdag ko lang partner, no? Isa po sa hinanakit maaari ng ibang mga tao dito po sa ginawa sa pangunguna ni Abalos at kasama po si Laila De Lima at saka to si Shell Jokno na kunwari ay mga champion ng human rights, kunwari ay mga champion ng justice system, sila po ay kasama sa nagsuspende. Ang tanong ko lang sa inyo, yung mga nagsuspende po kay Kiko Barsaga, mas importante talaga ang sinabi o mga pinos ni Kiko Barsaga kaysa sa pagnanakaw ng trilyon sa kaban ng bayan. Yun ang uunahin ninyo, yung pagsita sa pagpo-post ng isang taong may kalayaang mag-post sa Facebook kaysa sa trilyon-trilyong ninanakaw. Tanong ko lang yan mga partner sa mga ulupong ng mga congressman na ito. Tama ka dyan ka-partner kasi nga ang ground na sinabi po nila kaya sinuspinde itong si Kiko Barsaga dahil dun sa pagpo-post na mga against the government at ang pinasinungalingang pangahon nila na hindi daw ganun eh. Ang pinaka-ground ay unbecoming public official at saka yung pagpo-post daw ng mga nude photos. Actually, yung mga photos na yun, na-post yun noong siya pa ay estudyante, partner Dan. Yes, partner, yung ginawa kasi ni Kiko Barsaga, tama yung, ako sang-ayunan ko yung sinabi po ni partner Badong, Prof. Badong. Again, ulitin ko, Congressman Kiko Barsaga, siya ho ay nasa political persecution. One. And second, dito natin makikita na nag-ugat ang lahat ng ito dahil po sa paglalabas o pag-reveal, o yung expose nitong si Congressman Kiko Barsaga. Ang totoong dahilan nito ay ito po yung makikita natin na in-expose niya ito hong pamilyang Marcos sa pagnanakaw. Kasama ho dito yung dating speaker na tsuhin at pinsan ho ni Pangulong Bongbong Marcos na wala iba kundi si Martin Romualdez. Yan po ang pinag-ugatan po ng lahat ng ito. Pero again, ngayon natin napatunayan na yung taong nag-i-expose, naglalabas po ng kabulukan ng mga ginagawa pong korupsyon sa gobyerno, dalawang bagay lang ang gustong mangyari sa kanila. Mawala po o di naman kaya ay gustong patahimikin para po wala pong maging tinik sa landas sa kanila. Ito kanila hong ginagawa hong korupsyon at pagnanakaw. Again, Congressman Kiko Barsaga, uulitin po natin, ang tanging naging kasalanan lang po ni Congressman Kiko Barsaga ay yun pong mag-expose siya. Ibulgar niya yung pong mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Mas matimbang na po pala ngayon, mga kababayan, ito pong yung kanya hong kasalanan sa Committee on Ethics. Instead, na pagtuunan ng pansin yung kanya sinasabi, kasi ho, alam nyo bakit? Yung mga pinagbabawal na pangalan na dapat huwag sasambitin ay kanya pong binabanggit. Walang pinagkaiba yan, pansinin ho natin, yung nangyari ho sa Blue Ribbon Committee. Yung nangyari po sa Blue Ribbon Committee, mga ka-partner, remember, yung Diskaya ho, nagsalita ho, dinaway ho ang pangalan yung Martin. Di ba? Remember itong si Master Sergeant Gutesa o retired Master Sergeant Gutesa Marin, binanggit naman po yung pinagbabawal na pangalan Martin. Anong nangyari? Doon lang ko makikita nyo eh. Ngayon dito naman mga partner, makikita ko natin, pinapangalanan po mga kabayan ni Congressman Kiko Barsaga. Anong nangyari ho dito? Kung doon ka Diskaya at saka kay gusto pang kasuhan itong si Orly, pinatahimik. Ito naman, gusto kong patahimikin dahil po nagsisiwalat po mga kapartner itong si Kiko Barsaga. Tama ka dyan ka-partner. Sabi nga ho ni Celestina Suyat dyan sa comment section, ang mga congressman, kung ayaw ninyo mabatikos, maglingkod kayo sa taong bayan at sa bansa ng tapat at tunay, hindi yung kinakampihan nyo yung maling ginagawa ng ibang politiko. Tumpak na tumpak talaga yung komentaryo ni Celestina. Alam niyo ho, ako sa akin sabi nga ho ni Kong Livistel Leandro, na si Kiko Barsaga ngayon
ay hindi lang ho mga taga Dasmariñas, Cavite ang sumusuporta dito. Dahil sa kanyang kasikatan ay buong Pilipinas na po mga kapartner ang sumusuporta dito, ang lumalabas. Sabi ni Kong Leandro, mas sikat pa itong si Kiko Barsaga kumpara sa Kongreso. Ano ang masasabi mo dito, partner Badong? Tama yan, partner. Basahin ko lang din ang sinabi ni Mel 13. Bawal na yata magsalita against sa government. Style martial law. Partner, alam mo, tama yan. No? Sisikat talaga yan si Congressman Meow Meow. No, kasi siya lang po yung nagsasabi na totoo. Ito pong kongreso na to, akala nila katulad pa rin noong 19th Congress na sunod-sunuran lang dapat sa speaker. Ito po, may mga boto po, lalo na yung mga batang congressman. Pangalanan natin, partner. Aha. Nariyan po si Congressman Kiko Barsaga, si Congressman Leandro Libiste, si Congressman Marcoleta, partner, si Congressman Suntay, Bong Suntay, at saka yung dilawan na bata pa rin, pero at least kahit dilawan po siya ay sumuporta kay Kiko, si Eli San Pedro. San Pedro San ba? Fernando. San Fernando. Ayan, oo. O partner, etong mga kabataan na to na mga congressman, tunay na young one, Gen Z. Kasi may young guns dati na hindi naman mga young na. Yang guns. Ang tatanda na partner. Oo. Tinawag lang yung sarili na young eh. Oo. Ito po, may pag-asa pa po tayo. Tatandaan ko lang po, no, gaano ka-insecure tong gobyerno na to, na takot po mabatikos. Naalala ko si Tatay Digong, ang mga sinisigaw, Aus Duterte, partner. Di ba? Talagang patalsikin si Duterte. Meron pa sinisigaw, let Lenny lead. Hayaan mo na si Lenny na ang mamuno. Partner dito, alam nyo kung gaano ka-insecure tong gobyerno natin? Tinanong si BP Sara, ikaw ba ay handa kang maging presidente kung sakasakali? Sumagot lang ng oo. Destabilisasyon yan. Destabilisasyon pala pag handa ang vice president. Paano na lang yung mga sigaw ng mga supporter ni Lenny? Let Lenny lead. Siguro kung ngayon natin sasabihin, let Sara lead. Pinakulong na tayo lahat, partner. Kasi umuulang si BP Sara, destabilisasyon eh. Correct. Ganyan po ka-insecure. At ang pagka-insecure na yan, mga partner, nag-uugat yan dahil hindi ka love ng mga tao, partner. Ayan, partner Dan, meron ka pa bang dugtong dyan? Yes, partner, dagdag ko lang sinabi ni Tina Pecho, sabi niya, paano si Kiko ang may matapang na boses sa Congress kaya nila sinuspend? Actually, partner, tayo kasi, partner, ako, aming ko, Gen X ako. Ay, etong mga binabanggit natin, eto na yung Gen Z. Aha. So, again, napakalinaw na sinasabi na nakikita ng taong bayan ngayon kung sino pa ngayon ang nagsasabi ng totoo, alam nyo kasi ganito yan eh. Napatunayan na lahat ng ahensya halos mayroong sindikato. Aha. Di ba? Di ba? Ngayon, kapag kaya pinigtas mo ang isa, damay-damay na yan. Kaya etong mga to, ito yung masasabi natin na walang kapintasan. Ibig sabihin, hindi Walang nagnakaw dungis. sa kaban ng bayan. Bakit? Tingnan nyo sila yung lumalaban sa korupsyon, kamukha nitong 5. Ibig sabihin, partner, ito, hindi mabubutasan ito sa kanilang mga perang ipinagkatiwala ng taong bayan. Kaya ngayon, hinahanapan na lang sila ng butas. Correct. Ito, unethical yung ginagawa mo, suspending nga namin. Di ba? Parang yung ano lang yan parang ganito nangyari, parang naalala ko tuloy yung nangyari kay Bantag. Open ko ng konti, Si Bantag hindi mahanapan ng kaso diyan sa droga eh. Na-remember, wala siya kasong droga diyan, hindi makita. Kaya ibang siningit na lang to. Likewise, mga partner, ganun din kay Kiko Barsaga. At saka dito mga to. Hindi mahanapan ng butas sa pangungurakot, kaya iba ho ang inilagay mga partner at doon sa meow, doon lang ho sinispinde. Tama ka dyan mga kapartner dahil alam nyo po ang mga Pilipino ngayon ay nangangailangan ng mga kakampi, na mga politician. Kaya itong si Kiko Barsaga, baka sabihin nila, grabe naman ang Birada Aguila, parang ginagawang idol na si Kiko Barsaga. Hindi ho kasi. Ang pinag-uusapan natin dito
yung issue sa korupsyon. Kailangan po natin ng mga politician, public servant nakakampi para tumutuligsa sa mga kurakot nandyan sa gobyerno. Kaya ang mga Pilipino ngayon nandun nakasuporta ngayon kay Kiko Barsaga. Dahil wala naman pong ibang sumisigaw. Nagalit sila sa kurakot. Merong iba dyan, mga kaliwang grupo. Hindi naman unique ang kanilang paglaban sa korupsyon, kundi meron silang mga pansariling interest. Kaya nga ngayon, nakatutok na ang issue ng korupsyon sa First Family. Na kinanta na po ni Saldico, di ba? Kinanta na si Martin Romualdez, kinanta na si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, kinanta na rin po itong si Sandro Marcos, pati si Lisa Marcos, pati yung kapatid ni Lisa Marcos, ikinanta na ni Saldico.